Sumailalim sa drug test kanina ang aktor na si Epi Quezon. Sinamahan siya ng kapwa-aktor na si Cesar Montano na sa mismong opisina ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Montano, nagdesisyon si Quezon na magpa-drug test para patunayang matagal na siyang drug-free. Magiging bahagi raw sila ng rehab campaign para makatulong sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Nag-commit na rin daw sa kampanya ang iba pang celebrity katulad ni Joel Torre at Mylene Dizon. May ilang artista pa raw na humihingi ng tulong kay Montano para makipagkita sa PNP chief. Panawagan niya sa mga nasa showbiz, huwag matakot kung napapabalitang kasama sila sa di manoy listahan ng mga artistang nagtodroga. Sa halip, makipagtulungan na lang daw sa gobyerno. Paglilinaw po, hindi si Cesar Montano ang nagpa-drug test kanina, kundi si Epi Quezon. Sinamahan lang daw ni Cesar si Epi sa opisina ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para magpa-drug test. Sa kanyang Facebook page, ipinost ni Cesar ang picture nila ni Epi. Nag-Facebook live pa nga roon si Cesar. Sa isa pang picture, nag-lunch pa sila pagkatapos ng drug test. Nagdesisyon daw si Epi na magpa-drug test para patunayan sa kanyang mga mahal sa buhay na matagal na siyang drug-free. Gusto din daw ipaabot ni Epi ang mensahe na ang droga ay walang magandang maidudulot kahit kanino. Sabi naman ni Cesar, ilang artista na ang nagpatulong sa kanya na lumapit sa PNP chief para magpa-drug test. Magiging bahagi raw sila ng rehab campaign para makatulong sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Panawagan niya sa mga kapwa-artista, huwag daw matakot kung nauulinigan ang pangalan sa umano'y listahan ng mga artistang nagdodroga. Sa halip kay makipagtulungan na lang daw sa gobyerno. Ako dahil sa tagapagpatay. Pagka once na nasobra na ako sa pagdodroga, ayun, binibenta mga gamit. Sinisigawan ko ang mga kapatid ko, nanay ko, pati kuya ko. Kasi niloko ko na asawa ko nun, kaya ako nagamit ng ganun. Kaya doon po nagsimula ang pagkasira ng buhay ko. May araw na masaya, may araw na malungkot. Yung pamilya ko parang nawalan ng tiwala na magbagong buhay pa ako. Malupit nga yung putang ng buhay ng drogang yun. Ang droga, talagang malala na siya. Naobserbahan ko, parang itong cancer na pala ito. Marami dyan, sa gilid-gilid lang, sa gitna ng kalsada, nagbebentahan. Doon sila kumukuha ng lakas ng loob upang makapang-hold up. Nilaganap ang holdapan, snatching, nakawan, napasukan sa bahay, sa lise. Dito sa lugar namin, gusto namin payapa, maging tahimik. Yung Oplan Tokhang, inuutusan natin yung mga commanders natin na makipag-coordinate sa kanilang mga local chairman upang hikayatin yung mga users at yung pushers doon sa mga residente nila na kusa ng sumuko at itigil na yung mga illegal na aktibidades nila. Imbestiga kami ng pulis kung saan kami kumukuha, kung saan kami gumagamit. Yung mga sumusurrender sa amin, karamihan sa kanila na nagsasabi, kaya lang naman nila nagagawa ito dahil nga sa kahirapan ng buhay. Nung prinasas na namin, bumabalik sila sa kanilang komunidad. Naisip ko, pagbalik nila doon, ganoon din pala. Hindi porkit inaresto natin yan, ititigil na. Kasi pagka yung dumodroga, dadrugs ka, bibili ka't bibili ka eh. Para matigil na to, yung ganyang aktibidades, is mabigyan sila ng tsansa, maging productive rin sa komunidad. And that is through providing yung trabaho upang masustentuhan yung kanilang araw-araw na kinakailangan. Meron akong isang surrendery na sumuko na yun lumapit sa akin, sir, kung kailangan pala ng trabaho, sir, meron akong alam, sabi niya sa akin. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, parang ito yung tumutugma na doon sa plano ko. Inopen ko nga sa chief of police ko na si Police Senior Superintendent Nolasco Batan. Sabi niya sa akin, sige, maganda yan. Tutukan mo yan, sabi niya, at ayan, magandang programa. Karamihan ng mga gumagamit at nagtutulak ay mga biktima rin lang.
May karapatan din silang mabuhay, may karapatan din magbagong buhay. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataong magbagong buhay. Siyempre, tao rin yan. Tao na nagkamali na huwag mo nating basta husgahan. We started our section on technical vocational education, which is the SPI School of Trade, because we believe with the current demand or current need of our community is skilled workers. We can confidently say that to comprise a skilled worker, he has to have experience and formal training. And with the dual training system, we have just that. When we started the program, even before, we called it an outreach program. Natuwa nga ako kasi dati-dati, di ba, pagka nag-apply ka dyan, may bayad. Ngayon, bukod sa wala ng bayad, ikaw pa ngayon ang babayaran. Di ba? Parang ang dating, nagtitraining ka na, sumasahod ka pa. Napakalaking bagay yun sa mga constituents ko na mga walang trabaho. We partnered with Hillmarks Corporation. They're one of the largest construction companies now. We believe that we have this responsibility to be part of nation building. The dual training program is a complete package, and it is the most grassroots approach in improving the economic conditions of our unemployed citizens. In Pasay and Parañaque, sinabi sa akin ng aking mga heads tsaka mga trainer, kasi meron daw ang mga barangay, mga nag-surrender ng drug addict. Dati silang drug addict, sumurrender ngayon, and wala silang pupuntahan. We consulted with our partner industries, and they were telling us, sige, payag kami. Basta, hindi sila mag-positive sa drugs. That means they left already their habit of taking the illegal drugs that we are confronting right now. The rehabilitation process can only be successful if these people will be given an opportunity to earn income. They would not go back to their old selves if they are given the chance to work, provide a decent livelihood for their family, and that's where the company can participate. And we are very much willing to be of help. Well, everyone deserves a second chance. Keeping them busy with work and providing them with a sustainable source of income is a big help for them to be totally renewed. Nakipag-coordinate na kami sa Philippine National Police. Ang full concentration namin nung for the start is in Pasay City kasi isa siya talaga sa pinakamaraming numero pagdating sa problema sa droga. After the 1-month program ng self-rehabilitation nila, that's the time we come in. You will have a scenario where we're going to a place or isang basketball court na nag-o-orient doon yung police regarding Oplan Tokhang and how they should change their lives. And then at the end of the program, here is our training center with our trainers, biglang nag-o-orient kung ano bang oportunidad sa construction industry. Dumating na kami sa community, nag-training na kami within the community para hindi na rin uli sila mamamasahe. Barangay immersion ang mangyayari. Yung mga ibang proyekto ng barangay na walang pondo, kailangan ng mga power, doon na natin sila ginagamit. Doon pa lang makikita mo, active sila. Talagang pursigido rin silang magbagong buhay. So after nung programa, nakita namin na mas nagiging busy yung mga tao. Kasi the only thing na para makaiwas din sila sa droga, sa tingin namin, is gawin mo silang busy, productive, and siguro ilayo mo muna sila dun sa community for a while. Makita nila yung difference, how productive na pwede pa pala sila. Nasa kanila yan kung talagang gusto nilang magbago. Kung yung kinikita mo sa pagtutulak ng droga, 10,000 kada buwan, dito kumikita ka ng 15,000, marangal na trabaho, malinis na trabaho, may edukasyon ka pa. Nagkaroon ako ng monitoring. Mga surrenderin natin, nagtrabaho na sila. Napunta na sila sa construction. Pinonitor natin yung kanilang aktibidad. Yung iba, nakita natin na may pumupunta sa akin. Sabi niya sa akin, sir, nagpapasalamat nga sa sir kasi nakakasama ko na yung pamilya ko. Na naipapasyal ko na sila pag day off ko. Gabi nga lang, nakatayo lang ako dyan. May lumapit sa akin, galing doon. Kap, sabi ko, ay salamat, ito pamirienda. Binigyan ako ng sito. Yung sito na yun na maliit, sabi ko, na-appreciate ko kasi pinaghirapan nila yung pera na yun. Natutuwa ako at nagbabago sila. Napaka-importante ng cooperation ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially yung private sector natin. Hindi naman namin kakayanin ang giyera sa droga kung hindi kami masusuportahan. Masasabi ko na dito sa Pasay na nasasakupan namin, hindi lang kami nagko-concentrate sa operation na
hulihin ang mga gumagamit at mga nagtutulak. Ngunit inihahanda namin itong mga taong kusang sumuko na magbagong buhay. And that is through yung livelihood projects. Masarap pala mabuhay kahit puro problema ang buhay mo. Droga, hindi mo maiisip dito, trabaho. Dahil sa ako nagtatrabaho, doon na napopokus ang aking atensyon. Hindi na yung puro bisyo. Dito tahimik. At walang maghanap sa akin o magyayaya. Malaya rin ang isip mo dito dahil nasa loob kayo ng isang compound eh. Parang magkakapatid na kayo dito. Nagsasama kayo sa isang trabaho at nagtutulungan.